ma'am, dalawa pong approach yun. Ano? Sabi nga ninyo, mag-resign, pero ang tanong lang dito, kapag ba nag-resign, hahabulin ba siya ng ombudsman? Kasi ma'am, with all due respect, baka po may karamdaman o ano man po sitwasyon niyang medical, but the point is, ma'am, kapag po nag-resign yan at nag-file ng kanyang retirement, baka naman po walang humabol dyan. Ibig sabihin, may aligasyon na ng korupsyon, sinusustentuhan mo pa for life yung kanyang pensyon. Yun na nga po, kaya kailangan din po umaksyon ng mabilis ang Office of the Ombudsman. Saka isa rin po yan, nagtataka rin po kami. May yung mga ganyan ho ba, hindi yan nalalaman ng Ombudsman? At nung unang pumutok yan, I think it was sometime last year ba o early this year, na talagang may, nasa balita na yan, na may mga news reports na yung asawa niya is a contractor or owns a construction company. So hindi ho ba nag-exercise ng motu proprio power to investigate ang ombudsman? Kasi on the surface, ano na talaga? Questionable. Possible ano talaga? Anti-graft. So, so dapat by now, kung hindi man sila nag-umpisa months ago, they should be working on it already. Opo, pero ma'am, again, not to, well, hindi ho naman sa kami nag-uudyok, pero hindi kaya ang pinaka-the best dito at makatarungan ng pamamaraan is to file an impeachment complaint. Nang sa ganun po, dumaan sa proseso and then afterwards, kasama na dito yung corresponding po na kanyang paghaharap sa mga kasong kriminal. Kasi kapag yan po impeachment, definitely, lahat po ng mga magkakaroon siya ng chance to answer and then lahat po ng mga ebidensya ay maaaring maisapubliko. Yes, Ted. Actually, naiisip ko na yan. Kakausapin ko po yung dalawang kasamaan ko sa minority na yun din ang nag-expose ditong bagay na ito. The three of us can file that. Konti lang munang araw, konti lang munang panahon dahil nga we're so focused and busy dito sa budget deliberations. Tsaka next week po siguro yung COA budget naman ang isasalang sa plenary. So sisingilin po na po yung COA chairman what have been the steps he has undertaken. Kasi kung wala pa rin nangyayari, sigurado po magpa-file na kami ng impeachment proceedings. Mga kapatid, brothers and sisters, saan ka pa? Dito na tayo sa totoo. Dito na tayo sa True FM. Mga kapatid, mag-subscribe and follow po kayo sa social media accounts ng True Network PH. Yan po kami. Hanapin nyo lang True Network PH, Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, and podcast. Mapa Apple or Spotify man yan, mahahanap nyo kami. Lahat ng mga napapanood at napapakinggan nyo po sa programa, nasa social media accounts namin yan. So, paano mga kapatid? See you sa social media!